Mayong gabi kanatong tanan mga higala, igsoon kapaglaom, atong ipadayon ang serye Panahong Kristohanon. O karong kagabihon, mao kini akong katapusang gabi nining unang semana sa atong serye. Doon na pa'y daghan igsoon higala nga umalabot ng mga speakers. Ug ngani sunod nako ang atong executive secretary si Pastor June Duroy maoy mo sumpay niini nga serye sa lain usab nga hugna nga mga topiko. Apan sa gihapon naghatag kanto paglaom ug kadasig. Now sa dili pa kita mo padayon igsoon, akong hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo aron sa pagampo. Amahan nga langit no nining kagabihon, salamat kaayo Dios sa imong makanunayon nga pag-uban kanamo, sa imong pag-provide sa mga butang nga kinahanglan sa matag adlaw ug labaw sa tanan. Ang imong presensya, ang imong proteksyon amo kanunay naangkon nga sa among pagpanaw, sa among paglakaw, sa among pagbuhat, ikaw ana kanunay. Hinaut amahan nga kining among panagtuon, dili lamang kini tungod sa programa apan hinaot nga ang gahom sa imong pulong o Dios maoy magausab sa among mga kinabuhi sa pagduol diha kanimo amahan ug sa paglakaw sa dalan nga buot nimong pagalakwan sa matag usa kanamo. Daghang salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa among mga hangyo uban sa kapasayloan sa among mga sala. Kay among gitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. So mga higala, igsoon kapaglaom sa gihapon akong gipaabot ang mainitong mga pangumusta gikan sa tungbuhatan sa North Central Mindanao Conference. Kung inyo makita sa screen, kana nga picture mao kana ang bag-o nga administration building nga pila ka mga bulan gikan karon or adlaw gikan karon dito nakita mo balhin sa mao nga dapit. Og usab ako ang ipaabot diha sa pikas aping sa kalibutan sa USA diha sa Chicago, no? Doon natay mga kaigsunan diha nga ato ang nahimamat last year si Sir Bonbon Bangkerigo o ang WMC Church diha sa Chicago ug uban pang mga kaigsunan Ate Telma, Lisondra Limbaug and Roger and Judy, no? O diya sa Florida, sila Roy Camino and Mr. and Mrs. Roy Ethel Ikaw. Usab, din ako malimtan sa pag-mention ang akong mga pariente ig-agaw, no? Nga ang naa sa Singapore, si Yin, ang naa diha sa Cebu, akong mga tiya, no? Siguro nagtanaw sila karon ug ang ako usab nga ang akong inahan, nga naa diha sa Buyot Don Carlos Bukidnon uban ni Manang Bibi, ni Uyaw, ug usab sa akong mga pagmangkon. Tanan-tanan igsoon ug akong gipabot ang mga lokal nato nga mga higala, mga pangulo sa iglesia diha San Fernando like the Molion family, Adahar family, mga Sigbin youth, no? Ug diha sa Mantikau district, the Caballero family, the Canonigo, the Katipay, and the rest of those brethren diha sa Mantikau ug sa Gitagum igsoon, the Mugut family, the Taroy family, and the Celerio family. And uban pa like Iligan, no, Central Church ug uban pa nga mga kaiglesiyahan ilalom sa teritoryo sa North Central Mindanao Conference, siguro di man ako mention tanan. But then ang ato usab nga higala nga naa sa siguro sa China or asa karon siya nga dapit si Brother Bong Valladares ug ang sa atong pangulo sa iglesia diha sa Pagadian si Johnny Tumarong ug kang fiscal gungob diha sa Tanggob Alan Abarquez sa Mantika ug Attorney Mac Tanyola diha sa Panguntukan. Ang sa Canada, Australia, kanila tanan higala igsoon ang ipabot ang mga pangumusta. Now, atong ipadayon ug atong tapuson nako akong serye nini nga semana. But remember always mga igsoon, when God still speaks. Ang Ginoo gihapon naga pakisulti kanimo ug kanako. Ug ang ikalimang nga topic akong pagdadon, the kingdom hope and commitment to Christ. Ang atong paglaom higala igsoon ug unsa man ang atong pakigsaad ngadto kang Kristo. Igo ra bata maghandom sa langit apan wa ta himuong commitment sa ato pa higala igsoon kung asa ka man karon nahimutang sa imong pulyanan o asa kang dapit karon. Let me recap sa ato ang mga subtopics kada gabi. Ang una, scripture speaks in a noisy world. Ano? Ay kaduha, presence of God in troubled homes and painful realities. Ato makita igsoon nga
ang realidad tinuod sakit usahayang kamatuoran, pero that's the truth. Ikatulo, end time voice in a world of chaos. Sa kalibutan nga puno kayo sa kaguliyang higala igsoon, naagapoy tingog sa Ginoo atong madunggan. Og last night, ang assurance, ang kasiguruhan sa ekonomikanhon o ang emotional nga anxiety, mga kaguol kabalaka. Tungod kay mahal kayo ang presyo sa gasolina. Okay? O karon atong hisgutan ang kingdom hope and commitment to Christ. So remember, mga kapaglaom higala igsoon, nga ang atong kinabuhi, ang atong pulianan, aton tang ipagamot diha sa pulong sa Ginoo, ug ang atong ipunting ang atong unahon kasing-kasing sa misyon. Nganong may misyon? Kamo nga na dili siguro sinatin ining mission asa man kamo na-affiliate nga pundok, whether we like it or not, gitawag kita sa Ginoo because God is a missionary God. Doon na siya mission nga ipahatag sa matag usa. Ayaw ta pagkampante nga ang atong pangulo sa iglesia, pastor ba o pari ba, nga musulti ka nato nga mao ni to himon. No, you have a mission and you have a work to do. We have a work to do. So here, atong tanawon ang teksto, and God will wipe away every tear from their eyes. And there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. Wow! Tanawa ha? Ang Ginoo ni sulti nga moabot ang panahon, iyang pahiran ang mga luha sa atong mga mata, ug wala nay kasakit, wala nay kamatayon, wala nay paghilak igsoon, wa nay kasubanan. Pagkanindot igsoon sa plano sa Ginoo. Alang kanimo ug alang kanako. So hinaot higala igsoon, mga kapaglaom, nga atong dunggon paminawan ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga saad. No? Tanawa, atong nahisgutan ang mga butang like broken homes, no? Sa nang labay mga adlaw. Nini si manaha, atong gisgutan kining wars and chaos. Unsa pagyod? Economic struggles. Unsa pagyod? Emotional burdens, no? But here, we are left with one question. Usa lang ipangutana igsoon. Unsa man ni pangutanaha? What kind of future awaits us? Unsang klase nga kaugmaon ang nagpaabot kanimo ug kanako higala igsoon kung dili ka maminaw o dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo? Imagine ako no higala igsoon, kung wa ka magbasa sa pulong sa Ginoo, and then you are not aware or you are innocent of what happened around us, gubat, linog. Siguro ato maingon nga ang Ginoo ingon gugma, unya muhatag man day og kining unsa ni kamatay, alaw man day og linog, but ang pulong sa Ginoo gisulti ng daan, gitagna ng daan nga kining mga butang nga sinugdanan pa lang sa mga kasakit higala igsoon. So what kind of future awaits us? So here, let me share a story sa usa ka inahan og anak. They are in the sick bed. Unya here gihawiran sa mama ang anak, ang kamot sa iyang bata, ug ingnan siya, anak, kung mawala naman gani ko, kumuuna ko, no? Remember, kung mamatay ko, I'm just going ahead. And then she smiled and whispered ngadto sa iyang bata, the good thing is, I will see Jesus soon. Igsoon higala, kana mo ang mga last words nga nadungog sa bata, but remember, the family cried, but not without hope. Doon na sila'y paglaom, kay ang handom sa inahan nga, iyang makita si Jesus someday, somehow, higala igsoon. Ikaw, kapaglaom, ikaw higala igsoon, naghandom ka ba nga muatubang or makigtagbo ni Jesus? Ang imong dalad nga gisubay, mao ba ka ng dalana nga mupadulong sa langit nun nga pulianan? Or dalan ba ka kana nga padulong ngadto sa kalaglagan? Ang pagpili higala igsoon imuha gayod.
So here, atong makita nga unsa, ang paglaom igsoon dili ang kalibutan maoy makahatag. Nagagikan kini mga igsoon sa unsa, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo about sa atong kaugbaon. And tonight, atong diskubrihon nga ang pulong, God's final word is not fear but hope. Wa gid siya nihatag og katapusang pulong nga hadlokon ta, apan gihatag niya igsoon higala ang paglaom. So, tanawa ang teksto ha, sa pinadayag. Now I saw a new heaven and a new earth. Wow! Bag-ong langit ug bag-ong yuta. Revelation 21 verse 1. So, the Bible does not end with destruction, it ends with restoration. Higala igsoon. Nga God someday will one day restore all things. Higala igsoon. Bag-uhon niya kanang imong kagool, imong kabugat, atong mga kasakitan, iyan ning wagtangon higala igsoon, sulong, ug kun kita makigrelasyon kaniya. Higala igsoon, hinaot nga dili nimo lingug-lingugan ang pulong sa Ginoo. Remember, ang kainos nga word sa Griego meaning new in quality, kanang pulong new, kainos. It means renewed, transformed, meaning God is not abandoning creation, He is restoring it. Kadtong Eden nga naguba tungod sa sala, igsoon, or nawala tungod sa sala, bag-uhon sa Ginoo kining kalibutan na, ug iya kining i-purify by that fire. Kanaon niyang kalayo nga mo ut-ut sa mga daotan, kalayo nga muut-ut sa mga masupilon, nga gahig ulo, nga dili maminaw sa iyang mga pulong. Igsoon, kining kalibutan na hinluan. Ug God will restore the Edenic beauty. Ingon diha sa N.T. Wright, ang usa Christian author, God's plan is not to abandon this world but to renew it. To renew it. Now, here, ikaduha, God will remove all pain. Wow. Tanawang teksto ha? Sa verse 3, God will wipe away every tear. Verse 4. So, kung imong tanawon higala igsoon, ang Ginoo grabe ka personal. God Himself, ang Ginoo gyud ang mupahid sa atong mga luha. Pagkanindot higala igsoon. Kung ikaw karon gibugatan, kung kita karon na naa sa kalisdanan, naa sa kapaitan, always remember higala igsoon, no? Nga ang mga kasakit or pains atong i-discuss, broken homes, war victims, financial struggles, silent suffering, God sees them all, higala igsoon. Wa na napasagdan sa Ginoo. Wala siya nagpa-butabungol niya na. And God is not distant, igsoon, from our suffering. He is deeply involved in its restoration. Muhatag siya kasulbaran. Diba? Ingon siya sa Matthew 11:28 and 29. Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Wow. I will give you rest. Now here, tanawa. I will give you rest. Tanawa ang teksto igsoon sa Genesis 2:2. When God finished His creation, ingon diha, and on the seventh day, take note ha, pinalanggan ako magkapaglaom, higala igsoon, God is very specific. And on the seventh day, unta to, kung dili siya specific, ingon siya, and on that day, wala untay number nga butang igsoon. Pero igsoon, dili na ingon nga nakapabor lang mo kay naaman inyong ngalan sa simbahan. No, I am not attacking any religion here. Igsoon, I am not downpinning any individuals. But here, just to listen to the word of God. Usahay magud ang tao, konsultihan sa pulong sa Ginoo, ang tendensiya manggod murag katlan sila, maminaw
Di sila ganahan maminaw mo ning usahay mga saag ang tao. Pero higala igsoon, I hope and I pray nga unta imong ipaubos ang imong galingon ug maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Genesis 2:2. And on the seventh day God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day. Meaning, ang Ginoo ni pahulay dili taon gigikapoy siya, but He want to demonstrate and He wants to tell us nga dunay adlaw nga gigahin niya para sa iyang mga katawhan. Usahay ang tao magbuot-buot nga unsa mupahulay og laing adlaw. Pero ang Ginoo gaingon unsa? He rested on the seventh day from all His work which He had made. Tanawa ang verse 3. And God, kinsa? Ang Ginoo, dili Hudiyo, dili kinsa, ang atong Ginoo, ang atong Diyos Amahan. And God blessed. Take note sa tulo ka butang nga iyang gihimo. Aning adlaw ang ikapito. Kung sa inyong sumada-sumada ang adlaw ikapito Martes, let it be. Kung ang inyong sumada-sumada ang adlaw ikapito Lunes, let it be. Pero kung sa inyong sumada igsoon natunong sa Sabado or asa ba kang Domingo, well, depende. Basta kay ang adlaw ikapito igsoon gi-mention very specific. Danawa, and God blessed the seventh day and sanctified it. Blessed, He sanctified, because that in it, He had rested from all His work which God created and made. Meaning, mo ni siya ang memorial of time. Dili building ang himo sa Ginoo as a memory o as a memorial, pero unsa? A memorial of time, a seventh day, igsoon. Unya kun imong tan-awon, ang kalibutan nagsaulog sa pagkabanaw ni Kristo niya ng adlaw nga Domingo. Unya ang record sa Matthew 28 gaingon, og sa nilabay nga adlaw nga ipapahulay sa pagbanagbanag sa adlaw ng Domingo, nangadto sila sa lubnganan og ilang nakita nga nabanhaw si Kristo. Unsa mo tong adlaw ipapahulay nga niagi igsoon? Dili po to Martes. Higala igsoon, dili ta maglalis ang adlaw. Ang punto, ang Ginoo gahatag og adlaw nga kita mupahulay tungod kay ang kalibutan nagkaguliyang igsoon. Grabe na takabisi sa itong negosyo nga atong mabiyaan atong pamilya o mga kabataan. Busa, very important and very necessary sa atong kinabuhing Kristohanon ang adlaw nga diin kita mupahulay ug simbahon ang tag-iya sa atong kinabuhi. So, ingon ako sa ka-woman writer, Great Controversy, page 676, pain cannot exist in the atmosphere of heaven. Igsoon, kini atong magkasakitan, dili pwede makasulod sa langit. That is why we need to trust in God aron kining atong makasakit, atong ibilin ni ining kalibutana. Higala igsoon, ang Ginoo na ay nindot nga plano alang kanimo alang kanako. Our pain, igsoon, our suffering has an expiration date. Wow. Muna na, gwapo. Na ay expiration date ang atong suffering, ang atong mga kasakit. Ganun sa diha nga musalig kita sa Ginoo, sa dihang maminaw kita sa iyang mga pulong igsoon. Although ang palibot nato nagkaguliyang, but we have peace because we have our peacemaker, mga igsoon. Nigisulti ni Jesus nga unsa? I will give you peace, and my peace will live in you. Ikatulo nga punto, the real issue here, ang pangutana gyud higala igsoon. Humanaman ta, ato man patalihugan ang pulong sa Ginoo. Ang pangutana, are we prepared? Andam ba kita higala igsoon sa dihang kining mga tag-as nga building nga atong makita karon will one day somehow igsoon sa linog nga gimensyon sa balaang kasulatan nga wala pasukad mahitabo nga ang bungtod patagon higala igsoon. Kinsang kasing-kasing mga mata kaugalingon o kinabuhi nga dili mo kurog mga igsoon. Ang pangutana, preparado na ba kita nga mo tan-aw ni ining mga butang
niining mga gambalay nga mahugno tungod sa dakong linog igsuon or sa persecution nga umalabot. Remember, ang atong kinabuhing Kristiyano igsuon dili ni tanan unsa. So, ang pangutana, who will be there? Kinsa may naa didto higala igsuon. And I believe and I presume nga all of us, kung mangutana ko karon kung kisay gustong langit, I believe tanan kita mo isa, tanan kita igsuon mo say yes. Pero ang pangutana, are we prepared? Are we preparing igsuon for our journey? Samtang upadayon kita. Remember, the promise is clear, mga igsoon. No? Klaro kayong saad sa Ginoo. Tanawa ang John 14 verse 1. Ingon siya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Wow. Usa himoon? Dili magkagulan yung kasing-kasing, salig kamo sa Dios, ug salig usab kamo kang Kristo. Verse 2. Sa balay sa akong amahan, anaay daghang puloy-anan. If it were not so, kung dili pa kini tinuod, I would have told you, and I go to prepare a place for you. Tanawa ang verse 3. And if I go, wow, kung makaadto na ako, og makaandam, og dapit, timani ha? Christ is preparing a place for us there in that heavenly mansion. Higala igsuon. Pagkanindot sa Ginoo, pagka mahigugmaon sa Ginoo, I will come again. The promise is sure and the promise is clear. I will come again and receive you unto myself, and that where I am, there ye may be also. Higala igsuon. Mga igsoon kapag laom higala. Ako nagapanginaot nga dili unta nato kana bitaw dita magpakabuta bungol sa mga saad sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Sutaa lang ang dalan nga imong gilakwan karon. Kung kana ba magadala kanimo sa lapihan sa langit ng puloy-anan or didto ba ka dad-a sa dalan sa kaut-utan o sa kalaglagan. Therefore, you too, tanawa ha? Ang Matthew 24:44. Busa ikaw usab must be what? Ready, because the Son of Man will return when you least expect Him. Kay ang anak sa tao, ang anak sa Dios, mutungha moabot, mubalik sa wa gyud nato igsuon dahuma. That is why we need to prepare always, sigala igsuon. We must always be prepared. Ngano? Tungod kay ang langit igsuon, ang dapit nato dito giandam na. Ang problema kita, kung nangandam ba kita higala igsuon? Nangandam ba kita? Here, anong tanawon? Let's try to evaluate or check or examine ourselves. Remember, many people wants to go to heaven. Wa gyud nangandog impierno igsuon. Gawas lang atong tao siguro nga wa dag paglaom. But remember, ang pangutana, kinsa may Ginoo sa imong kinabuhi? Who is the Lord in your life, higala igsoon? Si Kristo ba? O ang imo bang kaugalingon nga imo lang gipasiatab ang imong pagkaadunahan, gipasiatab ang imong pagkasikat, gipasiatab ang imong manggialamon ba kaha? Kinsa may Ginoo sa imong kinabuhi? Mao ni pautana. Now remember, the marriage of the Lamb. Ang kaminyoon ha sa kordero, the marriage supper of the Lamb. Ang parabulo or ang sambingay nga gihatag, di ba? The invitation is there. Gi-invite kita tanan. Ang atoa is to respond to the invitation, mga igsoon. Attendance requires acceptance. Meaning, dawato ang invitasyon. Kita ang tanan igsoon na nalipay o nakadawat sa grasya o sa kaluwasan. Ang pangutana, are we in our wedding garment, mga igsoon? Unsa man ning wedding garment ani? No? Tanawa, kining tao niadto sa maong kasal or pagtan-aw sa agalon, uy, wala man ka sa
bisti nga para sa kasal. Higala igsoon, it means nga unsa, wa niya isulob ang pagkamatarong ni Hesus, wa niya ipasundayag ang kinaiya ni Hesus. Ngano, kay kadaghanan karon sa mga tao, gisulob gihapon ang sapot sa kaugalingon, ang garbo, ang pagpasiatab, ang pagkasikat, unsa pa na diha. Igsoon higala, hinaot nga atong isulob ang kupo sa pagkamatarong ni Kristo. Nga sa atong kinabuhi, ato nang wadon kining mga marites, pagpanghilabot sa uban, kanang walay pagtagad sa mga tabangunon, higala igsoon, kay atong gipundo ang kwarta sa bangko, kay hambog kay tanga millions ang atong gipundo. Igsoon, dili na maoy pliti padung sa langit igsoon. It is the righteousness of Christ. It is the salvation igsoon nga atong dawaton pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Higala igsoon, God is inviting you and me. Second to the last, God, remember, the good thing is, despite of our mga limitations or pagkamasalaypon sa atong kadautan siguro, kay kitang tanan makasasala mo yun mga higala igsoon, wala mangyoy perfecto na to. Tanawa, God is still calling you. The promise is clear, no? Tanawa ang Isaiah 43 verse 1, I have called you by your name, you are mine. Pagkanindot higala igsoon, giangkon ta ni Kristo nga iyaha. Ang pangutana igsoon ato bakhang pakigdugtong, nakigpakigsaad baha kita kaniya nga Ginoo, salamat ako imong higala or ako imong anak. No? May problema sa side sa Ginoo igsoon, kay yatang giangkon, you are mine. Okay? So tanawa ang John 10:27. My sheep hear my voice. Wow. And I know them and they follow me. Igsoon higala. Dili ang atong iglesia mao'y atong sundon. We respect igsoon tungod kay naay lawas nga gitukod ni Kristo. Pero ang pangutana igsoon, kinsang tingog ang imong gipaminawan? Kinsang tingog ang imong gisunod? Kaya ningon si Hesus, ang akong mga karnero, maminaw sa akong tingog, o ako nahibalog, kinsa sila, and they will follow me. Tanawa igsoon. It needs response. Matthew 12:50. For whosoever shall do the will of my Father. Take note ha, one time, si Hesus, uban sa mga disipulo, na inisulod, ingon siya, Ginoo, nangita nimo ang imong inahan o imong mga igsoon. Ingon siya, kisa may akong inahan o igsoon. Ingon siya, whoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Unsa? Siya nga nagatuman sa kabubuton sa amahan, higala igsoon. Siya nga nagatuman sa kasuguan, higala igsoon, remember, kita igsoon ni Kristo. Kita kauban niya. So here, I'd like to share this story. So usa ka giuluhan siya the unreached neighbor. Usa ka tawo nagtindog kilid sa lungon, higala igsoon, with tears in his eyes, and he whispered, I lived beside this man for 15 years, but I never told him about Jesus. Higala igsoon, may responsibilidad ka sa imong silingan. May responsibilidad kita nga musulti mahitungod kang Ginoong Hesus ngadto sa uban. Ang pangutana, pila naman ang imong gisultian? Pila naman ka mga saad nga imong gipatalinghugang gipaminawan ug imong gi-share kini sa uban? Hinaot nga dili kita magbasol sa katapusan higala igsoon nga makaingon ta, I never told him about Jesus. Remember, ang mga oportunidad igsoon are limited. Life is short and decisions matter.
unsa man ang atong desisyon niining kagabihon higala igsoon. Katapusan, the call from hearing to decision. Take note. The promise is clear, no? Who will be there? Kinsa may makadto dito? Tanawa ha. Ingon si Jesus sa Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples and even to us today, if anyone wishes to come after me or to follow me, he must what? Deny himself, take up his cross, and follow me. Higala igsoon. Kung ang inyong mga pangulo sa iglesia nagsulti og sukwahi sa balaang kasulatan, pamalandunga, ayaw isandig ang imong kaugmaon sa tao igsoon. Wala ko nang ingon nga dili respetuan, no. Apan the authority lies in the word of God. Kay pwede tang ipahisalaag sa atong mga pangulo higala igsoon. Ikaw ug ang Ginoo ang magdesisyon ug magsabot higala igsoon. So, we need to confess our sins. We need to repent. We need to deny ourselves igsoon. Kay kining kaugalingon mao ni usahay ang traidor. Kung naningon ako sa ka-writer, ang dakong gubat nga gubaton ginato, dili ka nang gubat sa Iran. Kining kaugalingon kung unsaon nato igsoon pag-surrender nini ngadto sa Ginoo. Ngadto sa Ginoo. So, ingon ako sa woman writer, Christ is waiting with longing desire. Take note. Nagpaabot si Jesus igsoon for the manifestation of Himself in the church. Nga makita ang iyang kinaiya sa iyang katawhan. Kung siya man ang ulo sa iglesia, kita ang lawas, dapat igsoon unsa ang iyang kabubuton atong gituman, atong gibuhat. Remember, tonight, God is still speaking to you and me. Nakig-istorya gyapon, nisulti gyapon ang Ginoo kanimo ug kanako. Remember, not through the noise. Remember, dili tungod sa kahadlok mga igsoon, but through His word igsoon. And He speak even into our hearts higala igsoon. Ako nagapanginaot mga igsoon higala. Naunta kining serye nga atong nga inyong gisunod, nga atong gipaminawan. Usaon ta kini ka punto nga atong ablihan atong kasing-kasing ug gunahuna sa mga pangutana nga kita ba andam kung mubalik na si Kristo. Kung dabi ugma si Kristo mubalik, andam baka kita. Or ato bang na-surrender, natugyan atong kinabuhi ngadto kaniya, or ato bang tubagon ang iyang pagtawag karong kagabihon higala igsoon. Remember, if you hear God is calling you tonight, do not ignore His voice. Ayaw in town igsoon ibaliwala ang iyang tingog. Now to recap, no? Remember, Scripture speaks to us. Letter P, presence, His presence restores igsoon our relationship sa ato ng usa. Letter E, there is still the end time voice that assures us. Naghatag og paglaom, naghatag kasiguruhan. And letter A, the assurance that will give us strength igsoon. Despite of the kaguliyang sa kalibutan, ang iyang pasalig nga iya kitang ubanan, iya kitang bantayan. And remember, there is a kingdom na ay gingharian nga atong adtuon ug apuy-an. And that gives us hope mga igsoon. And now, it is time to respond mga igsoon. This is now the time to respond and come to our knees. Lord, am I ready? Ang ako bang kinabuhi, worthy na nga mosulod sa langit ng pulianan. Higala igsoon, always hear the voice of God. And I hope that you will respond to His voice. Mag-ampo ta. Amahan nga langit no nining kagabhion, salamat kayo o Dios sa imong pagpahinumdum kanamo. Nga dunay dapit nga imong giandam alang sa imong katawhan. Sa imong katawhan nga
andam usab sa ilang kaugalingon, nga nagpatalinghog sa imong pulong, nga nagtuman sa imong kabubuton. Katawhan nga diin malipayon o Dios nga nagabuhat alang kanimo sa pagpahat sa imong balita ngadto sa uban. Ginoo, usahay ang kaguliyang, ang problema, ang pagsulay, maoy mo kuha sa among panahon alang kanimo, maoy mo hadlok sa among makasing-kasing. Apan Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga imong gisultian kami, nga imo nang gidaog ang kalibutan ug ang kalinaw imong ihatag sa matag usa. Ako nagampo alang sa mga televiewers, sa among mga followers, mga kapaglaom higala igsuon. Nga unta, Amahan, kining pamilya nga imong gipiyal sa matag usa, amo gihapong ikauban niya ng langit ng pulianan nga imong giandam alang sa imong katawhan. O Dios, tabangi ang matag usa kanamo. Kay kun kami lang, Amahan, wala kami mahimo. Palihog, Amahan, tagahi kami niya ng pagsalig nga dili matayog bisan pa sa mga kalisdanan, bisan pa sa mga problema ug suliran. Ug hinaut, O Dios, nga kining among pagtuon sa imong mga pulong, magdala ka namo niya ng kausaban ug magdala ka namo didto sa lapihan sa langit ng pulianan. Salamat kay imong gidawat among mga pag-ampo, gipasaylo among mga sala. Gitugyan namo ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manluluwas. Amen.